Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Balita ng yung reaction ni ex-Senator Trillanes. Binatikos niya si Senator Bam Aquino. Nako, ang mga dilawan. Di pa nagsisimulang kampanya, nagkawatak-watak na. Pabida-bida, papogi lang daw. Bakit? Dahil sa pahayag ni Senator Bam na dito daw dapat sa Pilipinas litisin ang mga kaso-kaso sa AJK. Ito ang balita. Bida-bida ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Bam Aquino matapos nitong sabihin na dapat dito sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa madugong Duterte drug war. Tanong tuloy ni Trillanes, nagpapapogi lang ba ang senador sa mga supporter ng pamilya Duterte? Nagbabalik si Mean Los Baños. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila. Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, can you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer it. We have a statement already. On time, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, nakaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post si Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him an ally and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Sa ngayon, nakafocus daw ang oposisyon sa reformation. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Yan. Paano na ngayon yung unity na inaasam-asam ni Senator Risa? Diyan pa lang, oh. Kakawatak-watak na sila. Okay. Doon sa pahayag ni Senator Bam, agree naman ako doon na dapat dito litisin. Kasi gumagana ang ating justice system. But ang mas malaking tanong dyan is, sincero ba itong si
Senator Bam Aquino sa kanyang pahayag o may hidden agenda yung kanyang ano. Ako, personal opinion ko lang ito. Agree ako kay Trillanes na parang pabida-bida lang. Kasi itong si Aquino, marunong sumakay sa ano eh. Tingnan mo nung bago yung midterm election last year, may pahayag siya na parang yung impeachment daw ni BP Sara is non-issue sa kanya. Alala, para bang lumalabas na okay lang siya. Kaya nga, na-endorse siya ng Iglesia ni Cristo. Alam natin ang Iglesia ni Cristo, anti-impeachment. O, in-endorse siya. Ano na ngayon? Nagiging pro-impeachment na siya. Kaya ako, alanganin na ako itong si Bam Aquino. Kung sa sinseridad ang pinag-uusapan, parang paling-paling kung sa Bisaya. Double-edged. Kaya, nung tinatanong siya ng media, any comment? Kung talagang stand firm siya sa ano, sinagot ko na kung ako si Bam Aquino, yes, that is ano, our justice system is working. Why will you bring them? And ayaw niyang sumagot eh. Ibig sabihin, wala, mahina ang kanyang paninindigan. Kaya, huwag tayong padadala kay Bam Aquino. May plano din yan. Siguro, kung pinakamababang ano niya, gusto niyang mag-vice president. Eh kung presidente si BP Sara, gusto niyang makakuha rin ng boto ng mga DDS. Kaya yan, nagsasalita siya. Kasi hindi niya man na makakalaban direct siya, no? Hindi niya makakalaban direct si BP Sara. So, vice president. So, ganyan talaga ang politika. Bibihira yung makapan ka ng politika na example, si BP Sara. Yan ang gusto ko. Kung galit-galit talaga. Walang pagka-plastic. Ito kay Senator Bam, alanganin, huwag tayong maniwala. Parang nagpapakitang gilas lang sa ating mga dides, baka sakaling makakuha siya ng suporta galing sa atin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga hero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Wala ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag na mga hero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo hero. So mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay mag-atop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga hero. So napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir. Nakatok na gyud eh. Nag-altos mi sa ulan. Salamat kaayo.
Salamat sa Ginoo nga dili na gyud mo maulanan kay nakatap nami. Oh, pila dito katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan. Ano to mga 20 na katuig kapin. 20 na kapin katuig. Oh, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang